Hi guys! Welcome back sa channel ko kung bago ka lang dito. Hi! Welcome! My name is Ria. In this video ay gagawa or magluluto tayo ng puto. Ang gagamitin natin na flavor ay yung ube. Kinumbine ko yung puto tapos ube. Masarap. Totally recommend this recipe kaya mag-umpisa na tayo agad. Siya nga pala, sa lista ng mga sangkap nasa description box yan, kindly check na lang. So dito, sa isang you can use a bowl or dito gumamit ako ng parchment paper. Inilagay ko yung all-purpose flour, yung baking powder, at asin. Iko-combine lang natin ito. Gumamit lang ako ng simpleng whisk. Yan. And then, iset aside natin. Sa isang bowl, ilagay natin yung white sugar, 3 itlog, using a handheld mixer or you can use wire whisk. Bibeat natin ito for about mga 45 seconds to a minute lang. Next ay mag-add tayo ng oil. Gumamit ako dito ng vegetable oil. You can use canola oil. Add rin natin yung coconut milk. And then, ibibeat natin, I would say mga 45 seconds to a minute lang din. Then, i-add na natin dito yung obe flavor. Yun yung ginamit ko at yun yung available at madali lang. At ano siya, lasang obe. Masarap. So, yung obe flavor. Then, ibibeat natin ito and then i-add natin yung flour mixture. Don't worry kung medyo may like buo-buo pa dyan na coconut milk kasi ang gamit ko ay yung sa lata. Mas masarap yung bagong piga, kumbaga, yung fresh na coconut milk, okay? So, half lang muna ng all-purpose flour mixture and then mix natin ito mga 30 seconds and then add the remaining na flour mixture. Gumamit muna ako ng spatula para mas talagang ma-mix ko ito thoroughly. Siguro mga, I would say mga 15 to 20 seconds lang. And then, bumalik ako doon sa handheld mixer. Continue mixing hanggang sa magiging ganito na yung texture. Medyo fine na, kumbaga yung smooth na yung texture. Okay? Dito, gumamit ako ng ice cream scoop para mas, as much as possible, uniform yung size ng puto. Pero kung tayo-tayo lang naman kakain, pamilya natin, doesn't matter siguro kung ano yung size. Para lang naman yun sa akin, okay? Alright, so mag-scoop lang tayo ng puto batter. Ililagay natin sa puto molds lined with cupcake liner. Pero kapag wala namang cupcake liner, you can use just the puto molds, tapos lagyan nyo lang ng konting oil. Kung pahiran nyo para hindi mag-stick sa sa molder ng puto. Then, sa tubig, dapat ganito lang, okay? Kumbaga, like, simmer lang yung tubig, okay? Hindi lang rolling boil. Then, i-steam natin ito. Lagay natin sa steamer for 13 minutes. Low heat lang talaga. Pero dapat, before natin ito ilagay sa steamer, dapat medyo kumukulo na yung tubig, okay? Then, low heat for 13 minutes and then repeat the process hanggang sa maubos lahat ng puto batter. Itong recipe na ito, nag-yield yan ng 10 ka puto. Yan. Then, this is what it looks like after 13 minutes. Then, i-cool off lang natin ito. I would say mga 3 to 5 minutes lang and it's ready to serve. Totally recommend this recipe, guys. Kahit gumamit lang ako ng obe flavor, malalasahan mo pa rin yung obe na flavor. Alright, guys. That's all for today's video. Sana i-try nyo ang recipe na ito kasi masarap at soft rin ang puto na ito. Meron na akong white, soft puto cheese. Ililink ko sa description box below kasi yun ay isa ko ring favorite. Alright guys, that's all for today's video. Thank you for watching and take care.